sa eksena na yon. So, after that ba, medyo nagkatampuhan ba? Kumusta? And si Elden, ano yung naging reaction mo? Yung nung nangyari, yung incidente na yon? So after that scene kasi, after the scene, totoo pala yung iyak ni El. Tapos, nakonsensya talaga ako. Nung nakita ko siyang umiiyak, yung character ko na gumaganon talaga ako, bigla na rin ako umiyak. So, after nun, may moment sa set na parang, oh my gosh, hindi ko alam kung ano sasabihin kay El, magsasorry ba ako? Tapos kinakausap ko yung mga guys, gusto ko mag-sorry kay El, hindi ko alam kung anong gagawin. This is the first time it has ever happened to me. Tapos, si El naman nagsasabi siya sa akin, hindi, okay lang yun. Pero nagkaroon kami ng dinner break namin, nagkalapitan kami, tapos nagyakapan. Tapos sabi niya, hindi, you were just doing what you needed to do for the scene. Tapos na-appreciate ko talaga, not just as a co-actor, but as a person si El. Because, number one talaga, nag-worry ako sa friendship namin. Kasi, we were very close. Tapos sabi ko, nasaktan ko siya. And, si Portia kasi napakasama eh. Pero si Myrtle kasi, nadadala ko yun hanggang sa pagtulog ko. So, kahit natulog na ako, nagma-message pa ako sa kanya na, uy, sorry, nasaktan kita. And then she kept saying na hindi okay lang yun. And I really appreciated her for that. Sa akin naman po, nung nangyari po kasi yun po yung buong araw na kinunan namin na mabigat. Kaya siguro sobrang heightened na po yung emotions ko and I was surprised. Actually, after po nung take na yun, I was okay. Not until nung napakita sa akin na ganito na kaiksi yung buhok ko. Nagulat ako kasi, oh my God, parang totoo na talaga. Kasi nung habang sinasampal ako ni Myrtle nung time na yun, parang totoo na din yung sigaw ko na parang, nangyayari, feeling ko talagang inaabuso na talaga ako ng mga tao. Kasi sa sobrang palagi siya nangyayari, akala mo as an actor, parang napupunta na siya sa'yo. Parang masyado nang na-embody yung role sa sarili mo. And minsan delikado po yun. So after that, I made sure na, umiyak po ako nun. I made sure na kinausap ko po sila, ang mga boss, sila Miss Karen, sila Miss Ishel, Miss Nikki, si Direk Rado, lahat po kami nag-meeting po kami and sinabi ko naman po yung mga yung na-experience ko and yung nilalaman po ng loob ko and I'm so happy na nakikinig po sila. Sa totoo lang po, mahirap po magsalita lalo na pag bagong artista ka. And I really appreciate na they are very understanding, na hindi nila iniisip na padiba ako. They're really open ears po sila and that's what I really like about them. And then after nung sinabi po sa akin na si Myrtle umiiyak, tapos pumasok po si Myrtle doon sa tent, tapos sabi ko, oh my gosh, Myrtle, ba't ka umiiyak? Tapos parehas kami umiiyak, sabi ko, okay lang ako mag-worry. Tapos parang masakit sa loob kasi parang sana hindi na lang siya nangyari, sana hindi na lang kami nagkasakitan ng loob, nag-worry din ako, baka masama din yung loob niya sa akin. So, I think maganda lang talaga yung dynamics ng show kasi after all, yung pakiramdam namin is towards each other is sana okay kaming parehas, sana okay kaming lahat. Kahit ganun yung nakikita nyo, kahit nagkakasakitan kami, ang concern pa din namin is yung isa't isa. Ayun po. And totoo talaga po, as in, nasabi ko talaga, sobrang bait ni Ed kasi afterwards, ako po yung kinumport niya. Sabi ko, nahihiya naman ako. Ako yung dapat nagko-comfort sa'yo, tapos ako yung naiyak. Tapos sabi ko talaga na, thank you so much. I'm really grateful and happy na siya yung co-actor ko and she's Amira here sa Makiling because she really showed kind heart that is referred for the character. And thank you talaga, Ed. Ibig sabihin, aabangan daw yan. Dahil very realistic. Ayan.